Ganito kaada-aga yung maladaptan mo sa iyong manukan nga tambayan na yung mga manok niyo po, pabo, ay mag-aabang na sa iyo para kumain. So yung ganito po dapat hindi pinapagutuman. May oras ka dapat sa pagpapakain. Yung mga dumi dito kailangan din po talaga linisin pagkatapos magpakain. Isa sa diskarte ko po, dapat ihanda na po yung tubigan bago magpakain para malinis na po pagkatapos nila kumain. So yan o, hapon pa po yan. So kailangan talaga na malinis. Handa na yung tubig una. Yung manok natin dito sa loob, ganoon po. Ay naghihintay na rin sa atin na magpakain. Kaya yung katambayan, ang lalakas na po kumain ng ating mga 2 to 3 months old. At yan nga, isang panibagong ano na naman, saging. Tumba na naman. Sigurado ako hanggat nandito yung mga manok na ganito kalaki, lahat ng ating saging dito matutumba talaga. Ginagawa kasing merienda, so wala tayong magagawa dyan. Kahit busog na busog yung ating mga alagang manok, kumpletos pagkain, vitamins, kahit yung ating patubigan may King's Vita Plus, at kahit yung ating feeds pwede rin po haluan King's Vita Plus, wala pa rin tayong magagawa kasi yan talaga merienda nila, gusto nilang kainin. Yung isa hindi nga kumain dito sa nilagay natin pagkain, mas inuna pa yung bani ng saging. Kita niyo po yung katambayan, pag hindi po nagapan yung manok, yung sipon, yan yung mangyayari, mahirapan makahinga, lalo na po pag hindi nakita. Yan, sobrang payat, stress po yan. So ang mangyayari dyan pag stress, hindi nakakatulog, babagsak yung kanyang kalusugan, papayat siya. So kita yung paa, payat na payat. Patay na yan, hindi na nakahinga, kuling hininga na pala niya yon. Isang 2 to 3 months naman po na manok ang nawala po sa atin ngayong araw. So sayang po yan. Hindi talaga maiwasan na may mga pangyayari po o pa isa-isa na mamamatayan tayo. Kaya importante sa pag-alaga ng manok na protektado din po yung ating mga alaga, para sa ganun maprotektahan din po natin yung ating kita. Ilagay sa isip po ang tamang pag-alaga po ng manok ay parang pag-alaga din po ng ating investment po dito. Kaya importante na may alam po tayo. Hindi pwedeng pumasok tayo ng pagmamanok na wala man lang tayong idea. Ngayong araw po ito ay pag-uusapan po natin yung isa sa pinakamagandang alagaan na lahi po ng manok na kung saan wala kang talo at walang lugi. Yan po ang pag-aalaga po ng native chicken. Sa pag-uumpisa ko po ng pagmamanok, unang-una ko po talagang inalagaan ay yung native chicken. At masasabi ko po na napakagandang alagaan, hindi po mahirap alagaan at hindi po sensitibo gaya po ng mga native chickens po natin ngayon, na kung saan halos ng ating mga manok po dito ay yun po, mga heritage, mga Rhode Island, Black Astrolor, mga Hubbard, mga Cross Heritage. So yan po yung atin na meron tayo ngayon kasi dyan po malaki yung kita. Ngunit may mga time po talaga sa pag-alaga po ng heritage chickens na mahina yung demand. Hindi po araw-araw nakakabenta. Minsan may isa sa isang linggo, may 2 sa isang buwan, may 3 sa isang buwan. So ganun po ang pag-alaga po ng heritage chickens. Yun nga, malaki yung kita. May panahon, buwan na mahina gaya po ngayon. Pero yun nga, sa pagdating naman po ng bare months ay malakas naman po yung bintahan. Nabanggit ko po yung native chicken po na kung saan wala itong talo at walang lugi. Kasi una po, yung native chicken kahit hindi po masyadong kalakihan yung kita, yung demand naman po niya ay araw-araw. Kung baga hindi kumukupas yung demand po sa karne ng native chicken. Sa itlog wala po tayo masyadong kita po sa native. Ngunit pwede natin yan papisain, paramihin o ipa-incubate o mismo yung inahin po ang maglimlim para papipisaan natin. Ang kagandahan lang po sa native chicken, kung marami tayong inahin, sigurado mas marami din po tayong mapuproduce na sisiyo. At sa pag-produce ng sisiyo po ng native chicken, dapat pag napisa, kunin na po natin, ilagay po sa isang kulungan. Parang heritage chickens din po yung pag-alaga sa sisiyo. May ilaw,
at kumpleto din po sa vitamins. So yan po dapat yung gawin po natin sa pag-aalaga ng sisiw ng mga native chicken. At ang kagandahan po, hindi po sa masyadong sensitibo gaya po ng mga sisiw po na heritage chicken. Pagtungtong na po ng isang buwan po ng native chicken po sa isang kulungan o sa kulungan po, kaya na po natin yan pakawalan. Basta kumpleto na po yung balahibo. Kahit umulan, uminit yan, kayang-kayang makipagsabayan yan. So dito, kahit konti lang yung kita, basta tuloy-tuloy yung demand o yung benta. Kung tayo po ay magpupudyos ng pangkarni, dapat sabay-sabay yung ating mga inahin na mapisa o papipisain. Mas maganda rin po na may incubator po tayo. Kasi yung ating mga native, pwede na naman po natin yung incubate para sabayan yung pag-produce ng sisiw. At sabayan din po yung paglaki at sabayan din po yung pagbenta. Siguradong malaki yung kikitain po natin. Sa bintahan po ng native chicken ngayon na pangkarne ay nasa 250 per kilo po dito sa Jensen City. So kung tutusin po, pag nakabenta ka lang po ng 100 head na may 1 kilo, so mayroon ka na pong 25,000 sa pagbibenta ng native chicken. Sa 25,000 po, mainusan pa po yan ng mga vitamins, expenses niya na nasa 10,000. So kahit pa paano, mayroon kang matitirang 15,000. So, ganun po ang pag-produce ng karne sa isang daang sisiw bago umabot ng 1 kilo. Base po sa aking experience. Kung maaari, buwan-buwan may ma-produce ka na 100 po na sisiw para buwan-buwan ka rin po na makabenta po ng pangkarne na native chicken. At para din po mapabilis yung paglaki po ng ating mga native chicken, mas maganda din po na meron din po tayong pang-upgrade po ng mga tandang. Yung mga lalaking lahi dapat yung ating ipari sa ating mga pure native chicken. Pwede natin gamitin yung mga asil, Buluano, yung Shamu, XL, yung mga malaki, pwedeng kabir, abard. So ganun po dapat yung ating pag-breeding sa ating mga native chicken. At sa pagkain naman po nila, pag naka-range na po yung ating mga native, hindi po yan mapili. Kumbaga kahit ibigay nyo po tahop, crack corn, mais, kumakain po yan. Mag-umpisa ka lang po sa 10, pwede na po yan. Pwede ka na pong makapag-produce po niyan ng 100 sisiw kada buwan po o kada cycle po ng native chicken. Palilimlimin nyo po sila. Para din po kasi sa akin, mas maganda din po talaga may native chicken ka at may heritage chickens ka. Kasi pag time na humina yung ating heritage chickens, mayroon ka pong pangdepensa po na kita galing po sa pag-alaga po ng native chicken. Ang pag-alaga ko po ng native chicken dati po ay nakakapagbigay po talaga ng kita sa akin. At masasabi ko po nakakatulong po talaga sa pang-araw-araw po na gastusin. Isang kagandahan din po sa pag-alaga ng native chicken ay hindi mo kailangan ng malaking kapital. Na kung saan pwede kang bumili po sa palengke po o sa gilid-gilid ng per kilo po ng mga native na kahit 1 kilo lang palalakihin po at i-breeding. So yan po ang pinaka the best po na alagaan. Yan na po ngayong araw mga katambayan at sana po ay may nakuha naman po tayong konting idea po. Sa mga nanood po pala na aking mga previous videos, mga bago po nating subscribers and viewers, welcome po sa aking channel. At kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na i-follow, i-like, subscribe yung ating channel. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna natin magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Il Tigre, Dracula, Bro Mike. At sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko man po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye bye!